buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What's So Funny? Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, What's So Funny? Ano naman ang nakakatawa dyan? Salamat o Diyos dahil tinuturuan nyo kaming manumbalik sa inyo parati. Kung naliligaw kami at nalalayo, kami pinaalalahanan nyo at sinasariwa nyo ang maganda nating relasyon. Kayo bilang aming Ama at kami naman bilang inyong mga anak. Salamat po na sa mga pagkukulang namin ay napakalaki na inyong pagpapatawad kung kaya naman nagiging posibleng kami magbalik loob sa inyo. Patawarin nyo nga po kami sa aming mga kasalanan, palakasin nyo ang aming espiritu at ngayon buksan nyo po ang aming diwa para maunawa namin ang mensahe nyo para sa amin. We ask you, Father, to give us a simple message that will lift us to higher places of worship, to a higher level of spirituality, that we can understand more of you and we can be more and more like your Son, Jesus. Quiet our hearts, give us peace, strengthen even our bodies, sharpen our minds so we can learn. Lead us, Father. In the name of Jesus, your Son, our teacher, we pray with thanksgiving. Mark 15:16-18. The soldiers led Jesus into the courtyard of the fortress and called together the rest of the troops. They put a purple robe on him, and on his head they placed a crown that they had made out of thorn branches. They made fun of Jesus and shouted, "Hey, you King of the Jews!" Alam natin ang pinanggalingan ng kwentong ito. Sinisikap ni Pilate na iligtas ang Panginoong Jesus mula sa tiyak na kamatayan. Ipinagpilitan naman ng mga taong bayan sa udyok ng kanilang mga religious leaders na si Jesus ay ipako. Sinikap ni Pilate na mahabag ang mga tao kay Jesus. Ipinabugbog niya, nasugatan, nagkaroon ng mga pasa, at pagkatapos ay muli niyang ipinakita sa mga tao, umaasa siyang maawa naman yung mga tao at dahil wala naman talagang kasalanan si Jesus, ay huwag na nilang ipagpilitan pang ipako. Pero hindi tumalab yun. Hindi umandar ang awa ng mga tao. Yung tinagal-tagal at hinaba-haba ng kanilang relihiyon ay hindi nagpalambot sa kanilang puso, sa halip ay nagpatigas pa nga. Kaya ang Panginoon ay napipinto ngayong mamatay sa krus. A holy man had just been mistried and mislabeled as criminal. And so what's so funny in that? Jesus was abused mentally, psychologically, spiritually. His spirit was violated, and the soldiers had the gall to laugh at him and to mock him. Saan ka pwedeng kumuha ng tigas ng loob at tapang ng sikmura para makuha mo pang pagtawanan at libakin ang isang tulad ni Jesus na walang ginawang masama? Sa halip ay gumawa ng napakaraming kabutihan at ngayon pinararatangan, pinagkakaisa-isahan, pinagtutulong-tulungan, tapos yung mga soldiers mismo, sila pa ang lumibak sa Panginoon. Binihisin nila ng kunwari ay hari, kinoronahan ng tinik, nilapastangan, hinampas, binugbog, tapos anong nakakatawa doon? Pero nagtatawanan sila. Mark 15:19-20. Then they beat him on the head with a stick. They spit on him and knelt down and pretended to worship him. When the soldiers had finished making fun of Jesus, they took off the purple robe. They put his clothes on and led him off to be nailed to a cross. Alam na nila na ipapako sa krus, napakahirap na kamatayan, hindi pa sapat sa kanila yon, binugbog pa nila bago pinagbuhat ng kanyang sariling krus. So Jesus was abused physically. But at last, they had their fill of laughter, they had their fix. Nabusog na rin sila sa katatawa at sa paghahanap ng katatawanan, sa paglilibang nila sa hirap ng iba.
finally, ngayon ay ipapako na. Now they led him to the cross and to his cruel death. What is so funny about a man about to die a horrible death? Anong nakakatawa doon? Pero hindi pa rin natigil ang kanilang pagtatawanan. May dagdag si Matthew ng mga detalye sa kwento ni Mark. Matthew 27:29, they put a stick in his right hand. The soldiers knelt down and pretended to worship him. So pinaghawak nila ng sa kahoy o patpat, na yun pala, kunwari, it was a scepter. Isang hawak ng hari na simbolo ng kanyang otoridad. Again, what was so funny about that? John 19:3, they also hit him with their fists. Yang kagandahan po ng binabasa nyo yung lahat ng mga report ng 4 Gospels, may mga detalyeng idinadagdag yung ibang writer na hindi isinama ng ibang writer. At nabubuo yung larawan pag pinagsama-sama mo ang 4 na kwento. What did Jesus do to deserve all that mockery and cruelty? You and I know, siya ang tumanggap ng parusang dapat ay tanggapin natin. Siya ang tumanggap ng mga hagupit, ng mga hampas, mga suntok, mga alipusta, pati pagdura sa kanyang muka. Tayo dapat ang tumanggap noon, pero inako niya ang ating lugar. Pero nung nagaganap yun, hindi ganon ang laman ng isip ng mga sundalo. Basta't pinagkakaisahan lang nila at pinagtatawanan si Jesus sa kanyang pagdurusa. Obviously, the soldiers had a distorted sense of fun. Kung nangyari lang yan sa isa sa ating mga baryo, may mga ganitong kilos ang mga sundalong ito, professional soldiers naman sila, hindi naman sila mga tulisan, tapos sino-torture nila itong taong alam nilang walang ginawang masama, hindi lumalaban man lang at hindi kumikibo. Ang itatanong ng mga lola at lolo natin, kanino bang mga anak yan? Bakit ganyan ang asal? Lagi nating sinusuri, saan ba galing yan? Paano ba pinalaki? Paano nila nagagawang tumawa sa hindi nakakatawa? Paano nila nagagawang gawa ng masama ang isang taong mabuti? But you know the life of a Roman soldier. Sila ay binabayaran ng asin, which was important then. Di naman malalaki mga sweldo nila. Nakawalay sa mga pamilya. Kuminsan 5 taong tuloy-tuloy, walang uwian. Inaabot pa kuminsan ng 10 taon sa duty. Maraming hindi na nakakauwi. Kung hindi man napatay sa giyera, namatay sa sakit o sa ibang mga dahilan. Nakawalay sa pamilya, walang umaaruga, walang kumakandili sa kanila. Lagi silang natatakot para sa kanilang sariling kaligtasan. Dapat akong mabuhay, ikaw ang mamatay. Ganong klaseng policy. Hardship could harden people's hearts. Pag ang tao ay labis na nahihirapan at walang mabuting nakatanim sa kanyang pagkatao mula nung pagkabata, madali niyang malimutan na siya ay tao. At madali siyang maging mabangis na hayop. Because people tend to give what they receive. Bumabawi, gumaganti sa mundo. Hanggang ngayon, maraming mga tao na katulad ng mga sundalo na yan. Hindi sila naaawa sa kawawa. Pinagtatawanan pa nila yung mga nahuhulog na aksidente. Pagka meron silang mga kaibigan na iniwan ng asawa, nawasak ang pamilya, nalugi sa negosyo, pinagtatawanan pa nilang palihim. Kahit sa mga magkakapatid sa church, nangyayari ko minsan yan. Hindi naman malalakas na halakhakan, pero pag chichismisan, pagpepestahan, katumbas na rin yun ng pinagtatawanan mo ang isang taong napahiya, nadapa, nagkamali, nahusgahan. Kaya meron agad na lesson para sa atin mga yan. Ang kwentong ito mga kapatid, mahalaga na taniman ng tama at ng mabuti ang bata at maging ang hindi na mga sobrang bata pa. Mahalaga na hubugin ang pagkatao simula pa lang sa pagkabata. Ma-assign man na soldier, maipadala man sa mga hirap ng buhay, hindi mawawalay sa kanya yung itinanim na turo. At madala man siya ng mga kasamahan na tumawa sa mga hindi nakakatawa, konti lang ang madadala. Makakaalala siya agad, babalik din ang kanyang ulirat at siya'y magbabagong loob.
Dapat tinuturuan natin ang mga bata na mahirapan, pero sa positive na paraan. Positive hardship, call it character development, could train people to be sensitive, kind, and compassionate. Tinuturuan mo magtrabaho sa bahay, tinuturuan mong maging responsable, pinaparusahan pag may mali, ginagantimpalaan pag tama, yun ang magandang palaki. Para hindi maging mga hayop at asal hayop pagdating ng araw, lalo't kung nakaranas ng konting hirap. Kaya ang sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, pag-ibig anak ko yaking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Dapat daw talagang merong hirap, pero yung hindi hirap na nakakasira ng pagkatao, merong ganun eh. Pero yung positive, good training, just teach them to be strong. Just teach them to make a stand for what is good and for what is right. Proverbs 22:15, all children are foolish, but firm correction will make them change. Sabi, bawat bata, may ano yan, kapilyohan at kapilyahan ng bata. Meron niyang mga kasutilan na dapat supilin at ilagay sa tama. Sabi niya, kung meron kang matatag na pagtutuwid, maitatama mo yan. Mahalaga na nagsisimula sa pagkabata. Hindi mo sinusunod yung uso ngayon sa Western civilization na sa mga bata puro affirmation, encouragement, puro walang negative, puro kahit anong gusto niya pwede, hindi mo dinidisiplina, ano nagiging bunga. That's why Western civilization is declining because of the way the children are spoiled, the way the children are never taught good values because they are allowed to be just themselves. It's too early to allow them to be just themselves. Wala pang nabubuo na values, wala pang nalilikha na mold ng pagkatao. So kung ano na lang mangyari sa kanila, gano'n na lang. Correction is necessary for character development. At bakit nakarating dyan ang usapan? Kanina mga sundalong Romano, 2,000 years ago ang topic. Kasi gano'n din naman ang bata noon at ngayon. Kailangan tinuturuan ng tama. Hindi puro pagsunod sa hilig ng bata. Dahil sabi ng Biblia, ang tunay na hilig ng bata, kabulastugan. Pag sinunod mo yan, makasarili. Siya lang ang kakain ng lahat ng masarap, siya lang ang mayroong laruan, hindi niya ipapahiram sa iba. Bihirang-bihirang bata ang may sariling bait. Itinuturo yon para hindi siya lumalaki na. Pag may nakita siya halimbawang may kapansanan, pagtatawanan. Pag nakikita natin ng mga bata na may pinagtatawanan dahil may kapansanan, dahil yung isang tao ang laki ng tenga o kaya ang laki ng ilong. So, anong nakakatawa doon? What's so funny? Pag nakakakita sila ng mga pagdurusa ng iba, nadudulas, nahuhulog, tawanan, you ask, what's so funny about that? Hindi dapat na kinukonsente na pinagtatawanan nila ang hindi naman dapat tawanan. Romans 5:3-5 about positive suffering. We gladly suffer because we know that suffering helps us to endure. And endurance builds character. Tinuturoan dapat ang tao na maging matiisin. Sapagkat yung taong mapagtiis, gumaganda ang kalooban. Hindi yung laging siya ang pinagtitiisan ng iba, kundi nagiging mapagtiis. Proverbs 22:6, teach your children right from wrong, and when they are grown, they will still do right. Kaya inuungkat natin ang childhood. What made those Roman soldiers laugh at Jesus? Something must have been wrong sa pagpapalaki sa kanila. Hindi naturuan ng magulang, o naturuan man ay sobrang konti, nalimutan agad nung nakaranas ng konting hirap ng buhay bilang isang sundalo. So hutukin ang bata habang maaga. Taniman ng pag-ibig, kabutihan, katuwiran, ng kagandahang loob at kagandahang asal, ng pag-ibig at paggalang sa Diyos. And when they are old, they will not depart from it. Sinong makakapagsabi na yung lesson pala tungkol sa pagpapalaki ng bata ay pwede nating makuha mula doon sa behavior ng mga soldiers na yon? Pero yes, ang galing yung ugali na yon. Saan nagmula? May pinaghugutan yon. At ang hinugot na yon, itinanim sa kanila ng mga bata pa sila. So itama, maging ang pinagtatawanan ng mga bata. And you always ask,
what's so funny? Iiwas ang mga bata, ang tao, maging ang sarili sa negative hardship. Character assassination, oppression, cruelty, deprivation, violence, anger, bitterness can destroy people's values and self-respect that they could not respect others. Marami mga tao kaya hindi sila makagalang ng iba kasi hindi sila naigalang noon. Kaya hindi sila makapagpatawad, hindi sila napapatawad. Kaya hindi sila mapagbigay, hindi sila napagbigyan. Kaya ng negative hardship, yung laging pinipintasan, nagiging pintasera din. Yung laging inaapi-api, ang nangyayari tuloy, gusto niya mang-api ng iba para makaganti. Yung tumanggap ng sobrang mga sasakit na mga salita, kalupitan, karahasan, nagiging ganon din sila. This was the most probable case with the Roman soldiers. War, grave physical suffering, iron fist discipline, merciless killings, glorification of bodily punishment. Naging ganon tuloy sila. Because violent practices cause addiction to violence. Pinatotohanan niya ng marami mga sundalo na una-una hindi makabaril ng kaaway na nagsusuka pa sila pag nakapatay. Hindi makatulog, binabangungot. Pero oras na nakaisa, 2, 3 na lang napatay. Mamaya gusto nilang pumatay. Kasi nananaig yung kabangisan, yung pagkahayop na dinala ng kasalanan sa sangkatauhan. Naaagawan, nananakawan ang maraming tao ng kanilang dignidad, ng kanilang humanidad, ng pagiging tao dahil sa mga pagdurusang naranasan. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Many people's personalities and good qualities are stolen, killed, and destroyed by bad treatment. Ilapit-lapit natin sa mga sarili natin ang kwento. Are you a victim of people's warped sense of humor? Meron kaya sa atin ngayong kalagitnaan na biktima na pagtatawanan kasi medyo iba. Maring iba ang kulay ng balat, iba ang itsura ng buhok, iba ang itsura ng tenga, iba ang korte ng binti, o iba ang punto, ibang paraan magsalita, iba ang kilos. Maraming tao, biktima pa rin niya na pagtatawanan. Hindi sila tulad ni Jesus, pero sa isang paraan nagiging katula dahil hindi naman dapat pagtawanan ay pinagtatawanan. Have you been maltreated? Do you get maltreated like Jesus? You know what? Find a friend in Jesus because He understands you. Kung merong nakakaunawa sa mga taong naaapi, napagtatawanan, nabubugbog, naaabuso, pinagbibintangan, binabaligtad matapos mong gumawa ng mabuti, masama pa ang paratang sa'yo, nangyari lahat yan kay Jesus. Naranasan, kaya lubos-lubos niyang nauunawaan ang dinaranas ng mga taong ganon din ang pinagdaraanan. Because Jesus understands, kakampi mo siya. Hindi ka nag-iisa sa iyong paghihirap sa buhay. Pagiging outcast, pagiging victim of violence, pagiging victim of injustice and maltreatment, Jesus went that way before when He carried our own sins on His shoulders. Kaya kung mayroong mga kapatid tayo ang dumaranas ng ganyan, lalo kayong lumapit sa Panginoong Hesus, lalo niyong sundan ang Kanyang halimbawa. Sapagkat yung landas na tinahak ni Jesus, yun ang landas na nagpunta sa Kalbaryo at sa kamatayan, pero umuwi sa pagkabuhay na muli. Yun ang magandang daan na tahakin, yung tinahak ni Jesus. Para daw siyang isang tupa na habang kinakatay ay walang kakibo-kibo. Samantalang hindi naman talaga tayo sa Jesus and we cannot be exactly like Jesus, and you have ways and means to register even your protest. And you may. There are legal grounds to protest maltreatment. There are ethical grounds on which human behavior towards one another is based.
But what is important to learn from Jesus, if it's not possible to be like Him, perfectly meek when all of these things were happening, we can learn from the strength of His character. Hindi niya pinatulan yung mga mali. Hindi siya nakipagtalo. He brought His case before the Father in heaven. Jesus suffered, and yet He remained strong. And that was really the strength of His character. He did not go down to the level of His accusers, but remained where He was, on the moral high ground, without compromising His dignity and morality. But He went through it quietly, firmly, strongly, for your sake and for mine. What else could be learned from this sad episode? That there could be a bit of that Roman soldier in each one of us. Madali sa atin ngayon, with the advantage of distance in terms of time and place, it's easy for us to say, those Roman soldiers were wrong, they should have not done it. But what's important is for us to look into our hearts, into our lives, and say, do I have a bit of that Roman soldier in me? Nakukuha ko bang pagtawanan yung kawawa? Nakukuha ko bang magbunyi kung may taong nabibigo? Lalo't inis ako doon. O kaaway ko yung tao na yon. Nasisikmura ko ba na pagpiestahan namin magkakaibigan ang pagkakabigo, pagkakahiya, pagkakamali ng iba pag pinagchichismisan namin siya? What do you laugh at? We already know that the soldiers laughed wrongly. But do we do what they do? Do you laugh at other people's sufferings? Yung pag may nag-usap mo, mabuti nga sa kanya. Katumbas din yun ang pagtawa. Pwede hindi ka humalakhak, pero may pagbubunyi ka rin. Do you laugh at other people's failures or misfortune? Meron pa mga nagsasabi, ay mabuti nga ngayon, sa iba na dumadaan yung bagyo, sila naman. Bakit mo kailangan sabihin yun? Ano pagkakamali nila sa'yo para ipagbunyi mo na sila na ngayon ang binabagyo at hindi na ikaw? Yun ang dapat nating bantayan, mga kapatid. At yun ang universal message ng kasaysayan na ito. This story happened in a specific time and place, distant from us. And yet, it is not distant because it continues to happen right in our midst. And sometimes we even play the role of the soldiers. Proverbs 24:17-18. Don't be happy to see your enemies trip and fall down. The Lord will find out and be unhappy. Then He will stop being angry with them. Kung may kaaway ka man daw, at dumanas ng hirap, nasaktan, nabigo, nahirapan, huwag mong ipagsaya. Dahil malalaman ng Panginoon na ipinagsasaya mo ang kalungkutan ng iba at ikalulungkot ng Panginoon nyo na ginagawa mo ang ganong maling gawi at titigil na siyang magalit doon sa pinapagalitan niya na maaaring kaaway mo. In fact, maaaring sa iyo pa bumaling ang galit. So huwag natin pagtatawanan ang sino mang napapahiya. Huwag nating ipagbunyi ang pagkabigo ng ating kapwa. Minsan naiingit ka sa kapitbahay mo, ang ganda-ganda ng bahay na ipinagawa, pagtas tinamaan ng ipo-ipo, nagiba, tawa ka ngayon. Meron ang ganda-gandang babae, naiingit ka sa itsura niya, tapos natalsikan ang putik ng dumadaang kotse, tawa ka, buti nga, ang arte kasi. Ang dami natin ginagawang ganyan, ha? Sa pang-araw-araw na buhay, nagiging Roman soldier tayo, kaya mahalaga, bantayan yon. Yung Roman soldier na yon, hindi na sila, tayo na yon. Salamat kung hindi totoo. Hindi tayo nagiging ganun kahit kailan. Salamat. Pero paano kung totoo? May lesson to be learned. Kung ang Panginoong Diyos magagalit sa iyo pag ikinatuwa mo ang pagkakadapa ng kalaban mo, lalo naman siguro kung ang ikinakatuwa mo pagkakadapa ng ni hindi mo naman kalaban, wala namang ginawang masama sa iyo, magtatawanan mo pa, lalong hindi ikakagusto yon ng Panginoon. What do your children laugh at?
Anong pinagtatawanan ng ating mga anak, pamangkin, mga apo? Natatandaan ko nung minsan, may mga kabataan kasama ko, may dumaan, pinagtawanan. At ganun nga yung tanong ko, anong nakakatawa doon? Mula noon, hindi ko na nakita uling pinagtawanan nila. Dahil naisip ko nga naman, ano ba nakakatawa doon? Proverbs 22:15, tulad ng binasa natin noon, all children are foolish, but firm correction will make them change. Napakalaking halaga na ang magulang marunong magtuwid ng anak. Magtama at kung kinakailangan, mamalo sa tamang lugar, sa tamang paraan, sa tamang kondisyon ng puso. So watch what you laugh at. You could be joining those Roman soldiers in mocking Jesus. And you will say, why will I mock Jesus? Why will I laugh at Jesus? But Matthew 25:40-46, Jesus said, the king will answer, whatever you did for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Whatever you do to the least of this, people of mine, these brothers of mine, you do it unto me. So kung meron tayong pinagtatawanan, ginagawa pala natin yon kay Jesus. Pag meron tayong nililibak, yung latay pala ng ating hampas, sa Kanya nalalagay. Kasi nga, inaako niya ang lahat ng pagdurusa ng tao. So huwag tayong malibang. Bantayan natin ating mga sarili and let us learn from the stories of these Holy Week themes because they are still relevant. Weep with those who weep. Yun ang turo ni Jesus. Suffer with those who suffer. Lighten the loads of those who are heavily laden. Share in the weight that they carry. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, pag may nagdurusa, pag may nahihirapan ay makiramay, hindi magtawa. Ang itinuturo sa atin ay tumulong. Hatiin ang bigat na dinadala nila sa pamamagitan ng pagsunong din natin ng ilan sa kanilang mga pasanin. Reach out to understand, to empathize with people who fall in the cracks. To take care of people who are considered outcasts, puwera, hindi kasali. Yan ay tinuturo ng Panginoon, dumamay sa mga kaawa-awa. Being callous, impervious to and indifferent to others people's pain is like mocking Jesus. Hindi naman natin siguro diretsahan, tahas ang pagtatawanan si Jesus. Lilibakin, pero pag ginagawa natin sa ating kapwa, itinuturing ni Jesus na ginagawa sa Kanya. Maganda na magbulay-bulay. Pag-aralan ng ating mga sarili. Gaano karaming hinihiwa ng ating mga dila pag tayo nagsasalita. Ating mga pinipintasan, hinuhusgahan, pinagtatawanan. Remember that when you laugh at other people's miseries, even if they are having that because of God's punishment, God might change His mind and turn His wrath against you. Play safe. Don't do a Roman soldier. Review what you laugh at. Ama namin, simpleng-simpleng mensahe. Pero napakamakapangyarihan dahil madalas naming nasusuway. Sa aming pag-aaral ay yung salita, pananalangin, pagsamba, as we profess faith in you, O God, may you see this faith at work through our good deeds. The Bible is full of negative examples that we should not follow. Turuan mo kami, Lord, na huwag maging tulad ng mga sundalong yun. At kung naging mga ganun man kami ng nakaraan, patawarin niyo po kami, palinawin sa amin higit pa kahulugan nito, at maiwasan na namin maulit sa aming buhay. Kung kami man ay nasaktan o nasasaktan pa rin, naging biktima ng mga ganito, sa iyo kami kumuha ng lakas, huwag kaming magiganti, huwag naming suklian ang mali, tularan namin ang iyong anak na si Jesus. Na tulad din niya, pati kami magkakaroon ng buhay na muli. Teach us, O Father, the many wonderful lessons out of this episode. Pagbulay-bulayan pa natin sumandali mga kapatid, huwag pagmadalian, namnamin ang kahulugan ng kwento. Hanapin kung kailan tayo nagiging katulad ni Jesus at tayo yung hinahampas. Hanapin din kung kailan tayo nagiging katulad ng mga
sundalong tayo ang nangahampas. Lord, teach us. Teach us to find value today in the lessons in these stories so that the suffering of Jesus will not become useless. So that His suffering will actually become our stepping stones to improving our character, to finding out our errors, and to finding correction through your love. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, pati ang pagpapalaki natin ng mga bata, pati pagkonsinti natin sa mga ibang tumatawa sa mga iba, hanapin natin ating mga sarili. Lord, in silence, teach us. Continue to hold us by the hand so we can become more and more like your Son, Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang What's So Funny? Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan ng nas, bigyan ng pag
ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay pag-ibig. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghagod sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na
na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, "O, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na." O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, "Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok." Sa aking
aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw, di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itabang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw, di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus,
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!